Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message po ninyo is for general life, and we have Page of Wands. Ayan. So, si Page of Wands, ano to mga exciting information, exciting na information, exciting na mga detalye ang pwedeng ma-receive ninyo sa ngayon. And that could be related to opportunities. Kaya it's going to be exciting para sa iyo kasi baka matagal nyo na tong hinihintay. Baka matagal nyo na tong gustong marinig, gustong ma-receive, na information. Kaya pagdating nito, talagang you're going to be in high spirits, no? So, pwedeng ganun ang ganap. Pagdating sa inyong money, career, and finances, we have temperance. Yan, patience. Okay? Patience ang kailangan gawin ninyo rito. Siguro, alam mo yun, baka meron kayong matagal nang hinihintay ng opportunity sa trabaho, pwedeng ito, no? Pwedeng trabaho yan, career yan, or business related, no, na opportunity ang meron kayong ini-envision sa sarili ninyo na gusto kong ganito, gusto kong gano'n, no? So, pwedeng gano'n. And, patience, no? Ang kailangan mong gawin. Kasi, always remember na hindi naman lahat, diba, ng sitwasyon natin nangyayari according to our will. Diba? According to our timeline. Sometimes, kailangan natin maghintay. Sometimes, kailangan natin na talagang maging pasensyoso at pasensyosa tayo sa pag-aantay ng right timing, hindi ba? Kaya pa pwedeng ganun ang ganap dito. So, pwede rin, no, na yung opportunity na to na dadating, baka ito na yung matagal ninyong hinihintay, maaaring ito na yung matagal ninyong inaay talaga na sitwasyon, no? Kaya pwede rin na your patience is going to pay off sa ngayon kasi nga dadating na, 'di ba? Lalapit na sa inyo ang opportunity na to. So that is also possible. So, pagdating sa inyong relationships, we have Seven of Swords. Ayan. So, mag-iingat kayo, no? Dito, lalo-lalo na pagdating sa inyong relationship itself, sa inyong partner, sa inyong person. Kasi, baka meron ditong deception, meron ditong pagsisinungaling, may dishonesty, you know? So, ayun, maging mapagmatsyag kayo, no? At use your own judgment and discernment on that situation. Okay? Kasi baka meron ditong magsisinungaling sa inyo. You know? Pwedeng yung person ninyo magsisinungaling sa'yo, or pwedeng ikaw yung magsisinungaling sa person mo. So, depende sa inyong sitwasyon. But there is deceptive energy surrounding your relationship dito. Kaya maging mapagmatsyag, no? Maging observant kayo, no, sa person niyo. Kung hindi man kayo yung merong dishonesty dito, kung hindi man kayo yung merong mga gagawing panloloko rito, so pwede na yung person ninyo ito. Kaya maging observant, 'di ba? Maging mapagmatsyag kayo. Kasi you never know kung ano yung pwedeng mangyari rito. Pwedeng may cheating, pwedeng merong pagsisinungaling. Yung ganun ba, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon, okay? But that is a warning para sa inyo, alright? So, tignan natin. Oh, by the way, before I go on, I would like to say hi po muna and a shout out po sa ating beloved channel member na si at Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Thank you for sending me donations, no? So, napaka-generous po ninyo. May God bless you more. May God shower you with more blessings po. Thank you. So, kuha tayo ng clarifier. Page of Wands, meron tayong Justice. Ayan. So, si Justice, this is about balance. This is also about balance. This is about you receiving kung ano man yung deserve ninyo. No? So, kung anong mga paparating dito na mga oportunidad para sa'yo, that is going to be, that's going to be
yun ang kailangan mo or maaaring yun ang deserve mo, yun ang para sa'yo. Yung ganon, no? Kaya good luck sa'yo dyan. Sa temperance naman, we have Queen of Cups. Wow. So, gamitin ninyo dito yung inyong yung inyong intuition, no? Paandarin ninyo yung inyong intuition, palakasin ninyo yung inyong radar, kasi meron ditong meron kayong mga guidance, merong divine guidance na pinapadala sa inyo ng divine universe sa ngayon to guide you on how you're going to run your life, how you're going to navigate your life at this time, no? Kaya pakinggan ninyo ang inyong intuition, pay attention also to the visions na pwedeng pinapadala din sa inyo ng universe na makakatulong din sa inyo, no? Kung paano ninyo ina-navigate yung sitwasyon ninyo, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Feeling ko din dito, no, there is someone, no, siguro this is a mother figure, o pwedeng nanay ninyo to, pwedeng mother-in-law ninyo, pwedeng someone, no, whom you consider your mom, no, parang mother figure ninyo to, na siguro lagi siyang nandyan para sa'yo, lagi siyang nandyan para tulungan ka, baka merong offer ito sa inyo, na makakatulong sa inyong finances, or baka mag-i-invest ito sa inyo, or baka tutulungan kanya sa negosyo mo, 'di ba? Magbibigay ito siguro sa inyo ng opportunity para magkaroon kayo ng additional na income, magkaroon ng trabaho, yung mga ganun ba, no? Or pwedeng advice, no? Pwedeng magbibigay sa iyo to ng advice about sa inyong money, career, and finances. So that is also possible. So sa Seven of Swords, meron tayong King of Cups. Ayan. So, maybe you are going to ask for advice, no, from someone na siguro Cancer, Scorpio, Pisces, no, yung lalapitan ninyo dito, po pwedeng hihingi kayo ng opinion, hihingi kayo ng advice sa kanya, or baka meron talaga kayong issue din, sa person ninyo or sa relationship itself, at baka kayo ay magpapa-advise sa taong ito, no? Maaring hihingi kayo ng kanyang opinion, observation, or yun, magpapa-advise kayo kung ano ang magandang gawin ninyo, no, sa inyong relasyon. So, pwedeng ganun ang ganap. So, tingnan natin kung ano yung inyong final message. And just a reminder, no, this is a message for the collective. Kaya hindi lahat ng mensahe rito ay magra-resonate sa inyo. Okay? Kunin nyo lang yung sumasakto sa inyong sitwasyon. Letting go. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Ayan. So, letting go, po pwedeng meron dito, kung sa relationship ito, baka meron kayong ila-let go na sa ngayon, no? O pwedeng yung person ninyo, baka talaga kasi matagal, baka meron na kayong lamat, no? For some of you, Gemini, baka meron na talagang lamat ang inyong relationship. Po pwedeng naghihintay na lang kayo ng tamang pagkakataon, magkaroon ng solidong dahilan talaga para iwanan mo na yung taong ito, yung iyong karelasyon, po pwedeng ganun. Or, po pwede rin, no, na ila-let go mo kung ano man ang hindi magandang nararamdaman ninyo or hindi magandang iniisip ninyo sa inyong relationship or sa inyong person. Maaring yun din ang ila-let go ninyo para na maging matahimik, no, ang inyong kaisipan, matahimik ang inyong damdamin. Maybe you're going to remove, no, all the negativity na pwedeng or toxicity na nakapaligid sa iyo. So, pwedeng yun din ang gagawin mo. Maybe you are going to release anything and everything, no, sa sarili ninyo na hindi naman nakakatulong sa iyo at sa inyong person, anything na hindi nakakatulong sa inyong relationship itself. So, pwedeng yun din ang ila-let go ninyo, or pwedeng you are letting go of something dito na parang control ninyo over your situations, no, yung outcome ba, no, baka yun ang ila-let go din ninyo, and you are going to just surrender to God. You're just going to surrender to the natural ebb and flow of life, kasi baka napapansin din ninyo na gaano mang pagpipilit ang gagawin ninyo sa inyong sitwasyon na gusto ninyo maging ganito ang outcome ng sitwasyon, kung hindi naman nangyayari. Even if ang dami mo ng effort na ginawa, ang dami mo ng sitwasyon, 'di ba, na tinatry gawin pero hindi pa rin nangyayari ang outcome na gusto mong mangyari. So,
maybe you will be realizing that na, teka lang, ba, despite all the effort na ginawa ko, wala pa rin, diba? Kaya I'd rather surrender. So po, pwedeng ganun ang maging ganap dito for some of you. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.